Magandang araw mga boss and welcome back to our channel. And mga boss, pag-usapan natin ngayon na itong sinasabi ni Representative Toby Chanko na malabo na daw po na umuwi si dating congressman na Saldico dito sa Pilipinas. Ayan ang panoorin natin mga boss. Bago tayo magbigay ng opinion at reaction, please like, share, and subscribe sa ating channel. Ayan mga boss, panoorin na natin. Nako, Jiggy, kung sina-votas Representative Toby Chanko nga yung tatanungin, mukhang malabo nang umuwi pa ng Pilipinas. Itong si dating Congressman Zaldico ay nga kay Chanko, imbes kasi naharapin nga yung mga aligasyon, ang ginawa nito ni Ko ay magbitiw bilang kongresista at ilabas ng bansa yung tatlo sa kanyang air assets na kinumpirma na nga ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kaya para kay Chanko, pagpapakita lang ito na wala na talagang intensyong umuwi sa bansa itong si Ko. Kaya panahon na raw para isulong na kanselahin na ang passport nitong dating kongresista. Pero dati namang sinabi ng DFA na hindi po yan basta-basta pwedeng gawin. Base kasi nga dito sa New Philippine Passport Act, pwede lang kanselahin ang pasaporte ng isang individual kung meron pong utos mula sa korte at kung tinuturing na siya nga pugante o convicted na criminal offense. Pero git nga ni Chanko, may nakasaad din sa batas na pwedeng kanselahin ng DFA ang isang pasaporte kung alang-alang ito sa national security. Git ni Chanko, dahil nga may malawakang mga kilos protesta kontra korupsyon, maituturing ng national security issue ang flood control scandal. Narito ang pahayag ni Congressman Toby Chanko. Para sa akin, ito isang national security issue dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. At nakita na natin yan, no, September 21, tinake advantage nila yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastruktura para manggulo doon sa Mendiola. Jiggy, pero para nga dito kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na isa rin pong abogado, may gray area sa usaping ito. Ang pinakamabilis or pinakasolusyon daw talaga, bilisan na nga itong pagsasampa ng mga kaso laban kay Ko para makapaglabas na nga ng ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya. Kapag nangyari kasi yan, magkakaroon ng legal na basihan para kanselahin ang kanyang pasaporte. Jiggy. Tsaka pagka nakasuhan siya ay madali na rin makipag-coordinate sa Interpol yung ating mga otoridad para lalong mahanap at mamonitor kung nasan talaga ito si Ko. Marian, ano reaksyon ng mga kongresista sa rekomendasyon ng ICI kaugnay ng pagsasampa ng kaso sa ilang personalidad kabilang na si Ko? Jiggy, sa kabila nga nitong rekomendasyon ng ICI, nahihinaan pa rin yung ilang mga kongresista sa kapangyarihan ng komisyon. Kaya may panibagong panukalang batas na inihain si Congressman Chanko sa ilalim ng House Bill No. 5699 na bubuo sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Bibigyan ng kapangyarihan itong komisyon na magsampa ng mga reklamo, maghain ng sequestration o pagsamsam ng mga ari-arian, magpataw ng preventive suspension at maglabas ng hold departure orders laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Pero tiniyak ni Chanko na sa ilalim ng kanyang panukalang batas ay hindi matatapakan ng bubuoing komisyon ang saklaw at kapangyarihan ng Ombudsman at DOJ. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga boss, sa totoo lang, hindi na talaga uuwi yung si Saldico dito sa Pilipinas. Kasi gaya ng mga haka-haka ng iba na pinapatakas daw ng mga kasabwat ayan, sa flood control project. So, sa tingin ko din mga boss, hindi na talaga yun babalik dito sa Pinas. Kasi pag bumalik siya dito, siguradong hahabulin siya at sasampahan siya ng katakot-takot na kaso ayan sa mga ginagawa nilang korupsyon ayan sa bansa. So malamang sa malamang mga boss ayan hindi na yan babalik sa Pilipinas. Kaya actually yung mga iba ding mga opisyal dyan na sangkot gumagawa ng paraan na makalabas ng ibang bansa. Kaya dapat kung seryoso yung gobyerno natin dito sa pagpapanagot dun sa mga sangkot sa katiwalian, lalong-lalo na yung Malacanang, ay gawin na yung dapat kung ano yung nararapat na para humarap sa
sa ano natin dito sa mga sa korte. Oo. So tingin ko mga boss, wala na, hindi na po yan talaga babalik kahit ano pang gawin. Hindi na babalik. At tama din naman yung panukala ni Congressman Chanco na dapat talaga magkaroon ng pangil yung batas, magkaroon ng kayang mag-hold ng isang opisyal, kayang mag-praise ng mga assets o mag-praise doon sa mga banks account. So yun talaga dapat mga boss, kinakailangan diyan merong pangil, kayang contempt, ayan, kaya magsampa ng kaso sa korte. Dapat ganun. Ang nangyayari kasi mga boss, itong kapangyarihan ng ICI kuno, walang kapangyarihan na ganun kasi sila rin yung tatamaan dyan mga boss sa administrasyon kasi dito to pumutok sa administrasyon ni BBM. Talagang ang sabi ng mga Pilipino, ang mastermind daw talaga dyan si Saldico at Martin Romualdez, at siyempre kasama din si BBM. Kaya nga iniiwas nila yung usapin na yan. Gusto nilang magkaroon ng diversionary tactics, yan tinatawag mga boss. Kaya lang sa laki sa lapad nung systemized na corruption dito sa bansa ngayon, talagang grabe yung impact. Buong mundo na alam na mga boss, kaya bumabagsak na yung ekonomiya natin dito sa Pilipinas dahil sa corruption. So kung seryoso talaga yung gobyerno na papanagutin yung may kasalanan dyan, dapat bilis-bilisan, ayan, korte yan, bilis-bilisan magdesisyon kasi wala na, tatakas yung mga yan. Pag nakalabas na yan sa ibang bansa, wala na yan mga boss, hindi na yan mahahabol. So ganun na mangyayari dyan mga boss. Ayan, kayo mga boss, ano yung comment nyo dito? Ayan, please like, share, and pakisubscribe naman sa ating channel mga boss. Ayan, hanggang sa muli mga boss. Ayan, maraming salamat.